Based sa mga report, si Kawhi expected na makakabalik sa lineup bago mag-Christmas game. Nasa 2 linggo na lang din yun. Pero mukhang may tinatago pa rin yung Clippers dahil mismong si Kawhi ayaw mag-practice ng merong nakaharap na media. Pinatigil ng Clippers yung pagre-record ng media habang nasa shooting drill si Kawhi. 5 buwan nang injured si Kawhi. Ang nakalagay sa injury niya knee inflammation, ito yung sa tuhod niyang naoperahan dati. Since playoffs pa nakuha ni Kawhi ang injury na yon. Pero base kasi sa report dati ni Woj, March pa lang ng 2024, meron na talagang injury si Kawhi. Kaya hindi niya tinapos noon ang regular season. Ang sinabi pa ni Coach Tyronn Lue, he's doing stuff but he's not ready to play. Standard na sa Clippers na magbigay ng report patungkol kay Kawhi na palaisipan. Base pa sa kanya, emotional na si Kawhi at frustrated nang hindi siya nakakalaro. Kasama pa doon na inaasar pa siya ng mga fans online regarding sa kanyang injury. Doon ka rin mapapaisip kung meron ba talagang injury si Kawhi or matalino lang. Dahil mapapaisip ka rin doon, meron ng mga clip ng practice ni Kawhi pero karamihan ng mga clip na yon patagong kinukuhanan. Kung maalala nyo last year, hindi gumamit ng load management si Kawhi. Media day pa lang, tinitis na siya ng mga reporter about sa load management policy na ginawa yun ng NBA para sa kanya. Ang sinabi kasi ni Kawhi nun, wala namang ginawa yung liga para makapaglaro siya ng mas maraming games. Naka 68 games si Kawhi nun, ang pinakamarami sa kanya since 2017 season, bago siya nagkaroon ng injury nun sa San Antonio. Sa stretch ng October hanggang March, nawala lang siya ng 4 na games noong December 2023 bago dire-diretso ulit. Nung magkaroon siya ng panibagong injury, March pa talaga. Ito yung tinuloy pa rin niyang maglaro kahit may report ng injury sa kanya. Naputol pa yung streak ni Kawhi nung dumating yung April, saktong yung Clippers ay pasok na sa playoffs, pwestuhan na lang yung kailangan makuha nila nun. Ilang linggo siyang nawala at hindi pa nga siguradong makakalaro sa playoffs nun. Hanggang ang ginawa ng Clippers nung nagkakaproblema na sila sa postseason, tuluyan ang pinaupo si Kawhi. Yung pagkakabanggit pa ni Coach Tyronn Lue na hindi niya alam kung by Christmas makakabalik si Kawhi, bigla lang niya nabanggit yung timeline ng Christmas dahil merong naunang nagsabi nun. Napilitan siyang banggitin. Yung Christmas game timeline galing yun kay Bill Simmons. 2 or 3 days prior bago nag-practice si Kawhi. Based di umano sa mga insider sa Clippers, ang target date talagang makabalik ni Kawhi, Christmas. Wala din naman silang game nun dahil December 24 to 27 halos bakante nun ng Clippers sa kanilang schedule. Pero sa timeline na yon, tapos na ang in-season tournament. Sa timeline din na binigay, 52 games ang matitira sa Clippers. 14 and 10 sila ngayon sa standing, top 6 pa sa West. Nakuha pa nila yung panalong kailangan nila sa division. Bago dumating yung timeline na binanggit, sa interview pa ni Coach Tyronn Lue at ni Bill Simmons, makakaharap pa kasi ng Clippers yung Rockets, Nuggets, 2 beses sa Dallas at Memphis. 3 teams doon ang nasa top 6. Pagpatak ng January onwards, ganun pa rin naman ang schedule, pero late January, may mahabang pahinga ang Clippers. Tapos susundan yun ng February dahil naman sa All-Star Weekend. Kaya sa unang buwan or 2 buwan ng taon, hindi ganun ka-hectic yung schedule. Masasabing hectic pa rin naman dahil 1 days apart ang pagitan pero bawas yung back-to-back game at merong mahabang pahinga. Bukod sa injury ni Kawhi at siya yung gumagamit ng load management, ang problema naman talaga ng Clippers dati pa, sila yung merong worst schedule sa NBA pagdating ng January hanggang April. Nagkakaroon sila ng 10 to 13 back-to-back games dahil kasama nila yung Lakers sa arena. Doon sila natatalo sa schedule. Sa sinabi kasi ni Kawhi na wala namang ginawa ang NBA para tulungan siya makapaglaro ng mas maraming games, maikukunik mo kasi yun sa schedule na binibigay sa kanila sa second part ng season. Talagang hectic yun. Kahit naglo-load management si Kawhi, hindi talaga uubra. Ito yung taon-taon na lang nirereklamo dati ni Paul George na pagdating ng January, doon sila hirap na hirap. Ngayon naman, nabago na yon dahil iba na ang scheduling. Dahil sa bago nilang arena, hindi sila ganun kaapektado. Kung magiging healthy si Kawhi by January, mapipreserve ng Clippers si Kawhi hanggang playoffs. 3 sunod ng taon na hindi siya nakakalaro ng maayos sa postseason at binanggit na rin naman to dati ni Harden. Magpahinga lang muna si Kawhi basta sa playoffs healthy siya.